Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Dito po sa ating latest satellite image, pinapakita na yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone ay mananatiling nakakaapekto mainly sa Mindanao, sa Eastern Visayas at sa Palawan. Itong ITCZ po ay magdadala ng mga ulan at yung tuloy-tuloy na impluwensya niya sa Mindanao sa mga susunod na araw ay maaaring makapagdulot ng pagbaha at landslide. Kaya kung nakatira po tayo dito sa mga bahain na lugar, sa ating mga binanggit na lugar, ay mag-ingat po tayo. Samantala, dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, mainly sa Luzon at sa Visayas, mananatili yung impluwensya ng easterlies na nagdadala sa atin ng maalinsahang panahon, mainit sa umaga at sa tanghali, pero may chances ng mga isolated rain showers and thunderstorm. Ito yung mga nakikita natin na umuulan sa isang lugar, pero dun sa kabilang lugar naman or karatig na city niya ay hindi naman umuulan. Yung ITCZ po ay mas maraming mga pag-ulan na dinadala dahil ito po ay salubungan ng dalawang hangin nanggagaling sa Northern Hemisphere at sa Southern Hemisphere. Na kung saan yung easterlies naman ay isang wind lang siya na nakakaapekto sa ating bansa. Itong easterlies, kung tatanong natin, tuwing kailan ba nangyayari at bakit laging mayroong easterlies? Consistent po ito, nagvo-vary lang siya, depende sa impluwensya niya sa ating bansa. Yung easterlies po kasi ay throughout the year dahil ito ay nangyayari dahil sa pag-ikot ng mundo sa sarili niyang axis. Ngayon, yung atmosphere ay susunod at nagkakaroon tayo ng consistent na hangin na galing sa east. Sa side natin sa Pilipinas, galing siya sa Pacific Ocean. Itong easterlies naman ay nagko-contribute din ng bukod sa mainit siya at may dalang mga kaulapan, ito ay nagko-contribute halimbawa southwest monsoon or habagat season na natin, nagko-cause din ito ng tinatawag natin na monsoon break. Halimbawa, nag-onset na tayo ng rainy season na ini-expect natin sa mga susunod na linggo na mag-onset na tayo. May mga times na kahit nag-onset na tayo, sasabihin natin, bakit hindi naman umuulan sa western part ng Pilipinas? Ito ay dahil sa maaring mas malakas na epekto ng easterlies at napipigilan niya yung southwesterly flow. Kaya nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na monsoon break. At yung easterlies po again ay nangyayari throughout the year, nagbabago lang yung kanyang intensity. At itong easterlies naman during northeast monsoon or amihan, siya naman yung nagdudulot ng shear line. So kapag yung hangin naman ay galing dito sa northeast ng Pilipinas, tapos sinamahan ng easterlies, ang mangyayari, magsasalubong po yung hangin na yan at magdadala rin yan ng mga pag-ulan, mga thunderstorms, at madalas na naapektuhan po niya during amihan season ay yung nasa eastern part ng Pilipinas. Ngayon po na nalalapit na yung onset ng ating habagat, isa po sa mga senyalis niyan ay yung mas mataas na relative humidity o moisture. Kaya dumadalas din po yung mga localized thunderstorms natin. In-expect natin na sa susunod na linggo or sa last week ng May ay malaki na yung posibilidad na tayo ay magkaroon na ng onset. Yung minomonitor natin na posibleng magkaroon ng low pressure area na associated dito sa ITCZ ay mas lumiit yung chance. Ibig pong sabihin ay yung development niya ay hindi natin inaasahan within 24 hours. Pero yung epekto ng ITCZ ay mananatiling magpapaulan sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao.